Hi, this is Nahem Sayuhay. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. At nandito po tayo sa ating serye ng ating pag-aaral dito po sa Letter of Paul to the Galatians. At narito na po tayo sa chapter 2. At ang video ito sa chapter 2 ay bibigyan po natin ng titulo na Acting in Line with the Truth of the Gospel. Okay? So, sana po ay samahan po ninyo ako sa panonood. At ang video po ay magpapasimula after a short intro. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aral ng banal na salita at dito ay narito na po tayo sa ating pagtataludtod o serye ng ating pag-aaral dito po sa Galatia o sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia at narito na po tayo sa chapter 2. At bago tayo tumunta sa chapter 2 ay sarikukain muna natin yung nakaraang video na ating pong napanood. Ito po ay nandito po sa screen yung thumbnail niya. At dito ay ang video ito ay binigyan po natin ng titulo. Ito po yung sa Galatians chapter 1 na preaches the faith which he once tried to destroy. Sapagat nababalitaan po ng mga kapatid sa Judea na ito yung Pablo na nag-persecute sa church. Pero ngayon ipinangangaral niya na yung pananampalataya na minsan ay gusto niyang sirain. Yun po yung laman ng video. Sapagat dito po ay sinulatan po sa Pablo ang mga taga-Galatia sa problemang kanilang kinaharap na sila matapos sila ay mapangaralan ni Apostol Pablo ng tunay na ebanghelyo ay nagsilipat sila sa ibang ebanghelyo. At dito ay pinaliwanag ni Apostol Pablo ang kanyang pagiging apostol. No, hindi ito gawa ng mga tao o hindi niya ito kinuha o ibinigay ng isang tao, kundi ito ay galing mismo sa ating Panginoong Kristo at sa Diyos. At dito ay pinaliwanag niya yung pagiging apostol niya. At yung pinaliwanag niya rin yung mga nakaraang araw, na nakaraang buhay niya na hindi pa siya nakukonvert, na talagang masugit siyang persecutor ng iglesia ng Panginoon. So, sisimulan na po natin yung pagbasa dito po sa chapter 2 at ganito po ang ating mababasa sa Galatians chapter 2 verse 1 ay ganito. Then after 14 years, I went up again to Jerusalem, this time with Barnabas. I took Titus along also. Dito mababasa natin na po, sinabi niya, after 14 years, bumalik po siya sa Jerusalem. Sapagat yung pong conversion niya, doon po sa chapter 9, na-convert po siya doon sa Damascus. Yung daan sa Damascus, natatandaan po ninyo na sinalubong siya ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng makinag na ilaw. At doon po, mula doon, hindi naman po siya pumunta sa Jerusalem sapagkat hindi nga siya nakikonsulta sa mga apostola na roon. Matapos siya doon sa makonvert sa Damascus ay pumunta siya, sabi niya, sa Arabia. At pagkatapos na pumunta siya sa Arabia ng ilang panahon, bumalik siya sa Damascus. At doon, pagkagaling niya sa Damascus, after 3 years ng stay niya doon sa Damascus, ay pumunta naman siya sa Jerusalem. Yun yung first time na pumunta siya sa Jerusalem. At pagkatapos noon, naglakbay siya papunta sa Syria at sa Cilicia, at umubos muna ng 15 years. And after 15 years, siya muling bumalik sa Jerusalem. At yun nga yung sinasabi niya rito, na 14 years, at yun nga sinasabi niya rito na siya after 14 years ay bumalik siya sa sa Jerusalem. Muli natin basahin yung Galatians chapter 2 verse 1. Ganito po ating
mababasa. Then after 14 years, I went up again to Jerusalem. This time with Barnabas, I took Titus along also. So sa pagkakataong ito na siya ay bumalik muli sa Jerusalem, ang kasama niya na po ay si Barnabas at si Titus. Okay? So verse 2, ganito po ating mabasa. I went in response to a revelation and meeting privately with those team as leaders. I presented to them the gospel that I preached among the Gentiles. I wanted to be sure I was not running and had not been running my race in vain. So, nakipagkita siya no sa Jerusalem privately no doon sa mga leaders sa Jerusalem, yung mga apostol. No, at dito ay nakipag-compare notes siya, no? Ipinesenta niya yung ebanghelyo na kanyang ipinangangaral sa mga hintil. Sapagkat gusto niya na ayaw niya naman tumakbo ng walang saysay, Ayaw niya na tatakbo siya ng walang kabuluhan. O ibig sabihin yung baka kumikilo siya, nangangaral siya, pala ay hindi karapat-dapat yung kanyang ipinangaral. So siya ay nakipag-compare notes doon sa mga leaders ng Jerusalem para sa ganon ay makatiyak siya. So pero sabi niya nga hindi ito nang galing sa Jerusalem yung aral no? Wala akong kinonsultang mga apostol. Ito ay direktang galing sa ating Panginoong Hesukristo. At syempre nung nag-compare notes sila nagkaliwanagan tungkol do sa ebanghelyong kanyang ipinangaral. Kung titignan po natin yung kanilang pag-uusap o imagine natin yung kanilang pag-uusap, sabi ni Pedro, malamang ito yung sinabi ni Pedro, ano ba yung mga pinangangaral mo? Kasi ganito ang pinangangaral namin. Ano naman ang pinangangaral mo? At yun nga, ipinaliwanag niya kung paano niya ipinaliliwanag o ipinangangaral yung ebanghelyo sa mga hintil. Yun. So, verse 3, ganito po ating mababasa. Yet not even Titus, who was with me, was compelled to be circumcised even though he was a Greek. So, nung naandun po sila, kasama niya si Titus, syempre naapuna nila Apostol Pedro, sila Titus na isang hintil, sabi nila na tuloyin natin yan. Pero si Tito po ay hindi napilit na siya ay patuli. So, dito pinakikita na yung pagtutuli hindi issue of salvation na pag-aralan natin doon sa aklat ng mga gawa, chapter 15, yun yung ini-issue ng mga Hudyo, ng mga lalaking mga Hudyo na napag-alaman natin na ito ay yung mga Pariseo na pinipilit nila yung mga Kristiyano doon sa o mga alagad doon sa Antioquia ng Syria at Cilicia na sila ay matuli upang sila ay maligtas. Dito makikita natin si Tito hindi nila napilit na si Tito ay mapatuli bagamat siya ay siya ay isang hintil. Okay, sa verse 4 ganito ating mabasa. This matter arose because some false believers had infiltrated our ranks to spy on the freedom we have in Christ Jesus to make us slave. So, nangyari ito kasi nga may mga huwad na kapatid ng mga false brethren na lihim na ipinasok, lihim na nakapasok na pumasok upang tiktikan ang kalayaan at taglay namin kay Kristo Jesus upang kami alipinin. So pansinin po ninyo, panahon po ito ng mga apostol at ang mga apostol po ay inspired by the Holy Spirit and yet may nakapapasok ng lihim, mga huwad, mga infiltrators. So pansinin po natin yan, nakapapasok sa loob ng iglesia ng Panginoon. Di lalo na po sa panahon natin ngayon na meron pong nakakapasok na hindi naman talaga mananampalataya ng ating Panginoon Kristo, pero meron po silang ibang motive na kung bakit sila pumapasok sa loob ng
church ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya kung sila, no, ang mga apostol ay napasok ng ganito, dapat mag-ingat rin tayo sa ating mga churches, no, na sana ay huwag mapasok ng mga ganito mga infiltrators. Okay, muli natin basahin ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. This matter arose because some false believers had infiltrated our ranks to spy on the freedom we have in Jesus, in Christ Jesus, and to make us slaves. So verse 5, ganito po ating mabasa. We did not give them, or we did not give in to them for a moment. So, hindi namin sila pinayagan. So that the truth of the gospel must be preserved for you. Sabi ni Apostol Pablo, alam niyo naman, hindi kami pumayag. Tinutulan namin sila sapagkat gusto namin mapreserba, maingatan yung katotohanan ng ebanghelyo para sa inyo. So dito ay pinakahayag ng Apostol Pablo na ang ebanghelyo ay dapat maingatan. Sinabi niya nga may mga taong na ebanghelyo nga yung kanilang pinangangaral pero tinitwist nila. So makikita natin kung ang ebanghelyo ay twisted na, hindi na ito tunay na ebanghelyo. At yun nga ang pinaliliwanag ni Apostol Pablo dito. So sabi nila hindi kami sumuko, no? Hindi kami napasakop sa kanila. No? Gusto namin na ang katotohanan ng ebanghelyo ay mapreserba na para sa inyo. Sa verse 6, ganito po ating mababasa. As for those who were held in high esteem, ang tinutukoy niya po ditong high esteem ay yung mga apostol. Whatever they were, whatever they were, sabi niya, makes no difference to me. God does not show favoritism. They added nothing to my message. So, ang sinasabi niya rito ay yung mga apostol na andun sa Jerusalem. Wala namang pagkakaiba sa akin. Hindi naman nag-show ng partiality o hindi naman nagtatangi ng tao ang Diyos At wala silang naidagdag tungkol doon sa mensaheng aking ipinararating o sa aking ebanghelyo na ipinangangaral. Ibig sabihin, sabi nga ni Apostol Pablo, direkta kong itong natanggap Jesus Nang wala naman akong kinonsultang ibang tao, ibang apostol tungkol sa bagay nito. Pero mapansin po natin, wala naman siyang kinonsulta mga apostol. Ang mga apostol nangangaral ng ebanghelyo, siya nangangaral ng ebanghelyo. Wala naman silang pagkakaiba. Ang pagkakaiba lang nila yung jurisdiction o yung pagtatalaga kung saan sila mangangaral. Sila yung mga 12 apostol doon po sa Jerusalem, mga Hudyo po yon, na ang kanilang tungkulin ay hanapin yung mga Hudyo upang pangaralan ng ebanghelyo. At si Apostol Pablo naman doon sa daanan Damascus, tiniyak naman ng ating Panginoong Jesucristo kung ano ang kanyang tatrabahuhin. At ang kanyang tatrabahuhin ay ang mga hintil. At yun nga yung mababasa natin dito po sa verse 7 at ganito po ating mababasa. On the contrary, they recognized that I had been entrusted with the task of preaching the gospel to the uncircumcised. Yan. Naipaliwanag ko na sa kanila at ito ay tinatanggap na nila na yung ipinagkatiwala sa aking trabaho yung ipangaral ang ebanghelyo sa sa mga hintil. Muli natin basahin, sabi, on the contrary, they recognized that I had been entrusted with the task of preaching the gospel to the uncircumcised, just as Peter had been to the circumcised. O ako, direktang sinabihan ng ating Panginoong Jesus na ipangaral ko ang ebanghelyo sa mga hintil. At gaya rin naman ni Pedro na siya ay inutusan na ipangaral ang ebanghelyo sa sa mga circumcised, sa mga Hudyo.
Dito ang terminong ginagamit ay tuli at hindi tuli, no? Uncircumcised at circumcised. Pero ang tinutukoy pong uncircumcised, yung mga yung mga hintil kagaya ni Tito, at yung mga circumcised ay yung mga Hudyo. So, sa madaling salita, ang tungkulin ni Apostol Pablo ipangaral ang ebanghelyo sa mga hintil, ang tungkulin naman ni Pedro ay ipangaral ang ebanghelyo sa mga sa mga Hudyo. Verse 8, ganito po ating mababasa. For God who was at work in Peter as an apostle to the circumcised was also at work in me as an apostle to the Gentiles. So yung yung gumawa kay Pedro na maging apostol ng mga Hudyo, yun rin, nag-iisang Diyos yun. Kung sino yung Diyos na kumausap kay Pedro, yun rin yung Diyos na kumausap sa akin upang ipangaral ang ebanghelyo sa mga hintil. Yung Diyos na gumawa kay Pedro na maging apostol, yun rin yung Diyos na gumawa sa akin para maging apostol ng mga ng mga hintil. So, yun yung pinaliliwanag ni Apostol Pablo dito. So, merong divisions of labor, no? Meron pong kanya-kanyang assignment, no? Na ang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos mismo. Okay, sa verse 9, ganito ating babasa. James, Cephas, and John. Yung Cephas po dun ay si Pedro. So, si Santiago, si Pedro, at si Juan ang tinutukoy po dito. James, Cephas, and John, those esteemed as pillars, gave me and Barnabas the right hand of fellowship. O yung right hand of fellowship, yun yung pagtanggap sa kanila. No? Nung makarating siya sa Jerusalem, nakipagkita siya ng lihim sa mga apostol, ipinaliwanag nila yung both side, tinanggap naman nila sila Apostol Pablo. They gave them the right hand of fellowship. Muli natin basahin. James, Cephas, and John, those esteemed as pillars, gave me and Barnabas the right hand of fellowship. When they recognized the grace given to me, they agreed that we should go to the Gentiles and they to the circumcised. So nagkasundo na kami. Kami ni Barnabas ay pupunta sa sa mga hintil, at sila naman ay mananatiling mangangaral sa mga pagtutuli o sa mga circumcised. So, nag-division sila ng labor, at ito ay sinang-ayunan ng mga apostol na naandun po sa Jerusalem. So, verse 10, ganito po ating mabasa. All they asked was that we should continue to remember the poor, the very thing I had been eager to do all along. So, ito yung tungkulin talaga. No, ito yung talagang dapat umiral sa church. Siyempre, mangangaral si Apostol Pablo sa mga hintil, makakabuo sila ng church. Mangangaral naman sila Apostol Pedro sa mga Hudyo, makakabuo sila ng church. At ito, ipinaliliwanag ng mga apostol na kaya mayroong church ay para mag-takes care sa mga tulungan, dumamay, ingatan yung mga may hirap. So ito ay yung bawat local church na nabubuo ay nagiging sanghay, o nagiging takbuhan ng mga ng mga may hirap, dumadamay sa mga may hirap. So, yan po talaga yung nagiging tungkulin ng bawat local church na nabubuo sa bawat lugar. Kaya lang ito po ay naaabuso, maging sa panahon natin naaabuso. Yung hingi ng hingi sa church ay yun naman ang nakikita natin, miski sa Facebook napapanood ko, ang gaganda na ng buhay, nakakarating na kung saan-saan, nakakain na sa mga mamahaling restaurant, pinopost pa nila sa sa FB, pero sila yung panay ng hingi,
konting kibot, hingi, no, na ospital, hingi ng tulong, pero pagdating doon sa sa mga kapritsyo ay todo ang gastos. Hindi po yun yung tinutukoy dito. Yun talagang nahihirap, na wala naman talagang yung mga less fortunate na mga tao na wala naman talagang kakayahan para masustentuhan yung pamumuhay nila sa araw-araw. Yun po yung tutulungan ng iglesia o ng mga bawat local churches na kanilang nasasakupan. So sana ay maging aral sa atin to. Sana ay consider natin ito. Hindi po yung kayo na masyado ng yung ginagastos niyo yung pera kung saan-saan, tapos kapag meron kayong konting kibot na ospital, hingi ng tulong. Hindi po yun. Ang talagang tinutulungan dito ay yung talagang nangangailangan ng tulong. At yung pong hingi ng hingi, no? Kapag meron naman na hospital na iba, ni Cinco, hindi naman sila nagbibigay. So yun yung nagiging problema. Pero dito makikita natin, ikinlaro, no, ang magiging trabaho ng iglesia. At yun nga ibinili ng mga apostol kay Apostol Pedro. At sila, sabi naman na Apostol Pedro, hindi naman nila pinababayaan tungkol doon sa pagdamay sa mga mahihirap. Sa verse 11, ganito po ating mabasa. When Cephas came to Antioch, kinuwento niya rito na sabi niya, when Cephas came to Antioch, I opposed him to his face because he stood condemned. Sabi na po sa Pablo, nung pumunta si Cephas sa Antioquia, hindi po ito yung pangyayari doon sa Acts 15, may sumugod doon sa Antioquia. Na-identify na natin yun, napag-aralan na natin ang mga sumugod sa Antioquia ay ang mga Pariseo na ipinipilit nila yung circumcision. Dito, kinukwento ni Pedro na yung pangyayari na nung pumunta si Cephas na doon sa Antioquia. At dito ay tahasan na siya ay tinutulan ni Pablo sapagkat tahasan namang pagkakasala yung kanyang ginawa. So dito publicly inoppose ni Pedro, ni Pablo. Bakit nagawa ni Pablo ito? Kasi naandun si Pablo sa sarili niyang kongregasyon na itong si Pedro ay dayo lamang. Si Pedro po ay taga Jerusalem. Congregation po siya ng Judea, ng Jerusalem. Pumunta po siya sa Antioquia na ito naman ay congregation ni Pablo. Kung natatandaan niyo yung first missionary journey, second missionary journey, so papansinin po ninyo, nagsisimula siya doon sa congregation ng Antioquia. Okay? Sapagat doon po siya. Nakita niyo po yung first missionary journey after noon na matapos niya yung first missionary journey, saan siya umuwi. Umuwi po siya sa Antioquia ng Syria at nireport niya yung kanyang naging experience, yung naging trabaho niya doon sa kanyang first missionary journey. So dito makikita natin, sana makita natin ito, mapansin natin ito, si Cephas na taga Jerusalem ay pumunta sa Antioquia. At nang pumunta siya sa Antioquia, tahasan siyang sinalungat ni Pedro dahil meron siyang nagawang pagkakamali. Ano yon? Ang sabi ay ganito, sa verse 12, ganito po ang ating mababasa. Galatians chapter 2, verse 12, For before certain men came from James, he used to eat with the Gentiles. But when they arrived, he began to draw back and separate himself from the Gentiles because he was afraid of those who belonged to the circumcision group. So ito yung naging asal kasi ni Pedro na hindi nagustuhan ni Pablo. No? Nung hindi pa dumarating yung grupo ni James, malaya naman siya nakikipagsalo ng kainan sa mga hintil. So alam niya, kumbinsido siya na hindi separated ang mga hintil sa mga Hudyo. At yun ay experience niya na sa Acts 10 at saka sa 11, di ba?
So, kaya nga niya nagagawa na. Pero nang dumating si James at yung kanyang grupo, no, malayo pa lang, namataan na ni Pedro, umiiwas siya, lumayo siya. No, bigla siyang tumayo doon sa pagkainan at lumayo doon sa sa mga hintil. Yun yung hindi nagustuhan ni Pedro, sapagkat ito ay akto ng ng hypocrisy, mapagkunwari, siya ay nagkasala ng hypocrisy. Kung tatandaan niyo ang ating Panginoon Kristo sa pag-aaral ng Ebanghelyo, pag-aaralan natin ng Matthew, Mark, Luke, and John, yan po yung 4 na Ebanghelyo, yan yung tungkol sa buhay ng ating Panginoon Kristo. Ang pangunahin pong inaatake ng ating Panginoon Kristo, yung hypocrisy, mapagpaimbabaw. At yun na ang naging kasalanan dito ni Pedro. Tanggap niya naman ang mga hintil, pero nang dumating ang grupo ni James ay umagwat siya sa mga hintil. So, basahin natin sa 30, sabi, the other Jews joined him in his hypocrisy, so that their hypocrisy even Barnabas was led astray. So, yung kasama ni Pablo na si Barnabas, na taga mismo doon, kasama niya doon sa congregation niya sa Antioquia, nung umulas si Pedro sa kahapagkainan, nakasalo ang mga hintil, nung padating na ang grupo ni James, pagtayo niya, tayo na rin sa si Barnabas. Nadamay si Barnabas na napasama sa kanyang pagiging hipokrito. Okay, so yun yung pinuna sa kanya ni Pablo. Sa verse 14, ganito ating mabasa. When I saw that they were not acting in line with the truth of the gospel. Ayan. Lihis na sila doon sa sa katotohanan ng ebanghelyo . Di ba? Alam naman ni Pedro na yun . Ipinangaral niya na doon sa mga Hudyo . Di ba? Same kung paano ibinuhos ng Diyos ang Espiritu sa mga Hudyo, ganun rin ibinuhos ng Diyos ang Espiritu sa mga hintil. At si Pedro mismo ang nagsabi na ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Pero dito mukhang nalihis, nawala yung sinasabi ni Pedro ngayon. At sila ay kumilos ng laban sa katotohanan ng Ebanghelyo. Hindi natin basahin ang sabi, when I saw that they were not acting in line with the gospel of the truth of the gospel, I said to Cephas in front of them all, you are a Jew, yet you live like a Gentile and not like a Jew. How is it then that you force Gentiles to follow Jewish custom? Sabi niya, mali yung ginagawa ninyo. Hudyo kayo. Paano mo ngayon makukumbis yung mga Hudyo? Yung mga hintil. Sa verse 15 to 16, ganito ating mababasa. We who are Jews by birth and not sinful Gentiles, know that a person is not justified by the works of the law. So, medyo naging in-depth na yung pinag-uusapan nila, lumalim na yung pinag-uusapan nila. May kinalaman na doon sa pagkilis mo sa pamagitan ng kautusan, yung mga gawa ng kautusan. Dito na sila pumaling, Unin natin basahin na sabi, we who are Jews by birth and not simple Gentiles know that a person is not justified by the works of the law, but by the faith in Jesus Christ. So we too have put our faith in Christ Jesus, that we may be justified by faith in Christ and not by the works of the law. And because the works of the law, and because by the works of the law, no one will be justified. So,
tinatahasang sinasabi ni Apostol Pablo. No? Pansinin po natin ang sinabi dito, gawa ng kautusan. Yung mga kinikilos mo, yung pagsunod mo sa kautusan. Hindi ka dito ma-justify. Ang justification mangyayari sa iyo ay sa pamamagitan ng pananampalataya mo kay Kristo. Ano ba ang ginawa ni Kristo? Ano ba ang dapat mong sampalatayanan kay Kristo? Si Kristo po, ibinigay niya, inihain niya yung kanyang sarili, ibinigay niya kanyang buhay para sa atin upang tayo ay ma-justify. Okay? Ariing ganap. Okay? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ginawa na ni Kristo para sa atin. So hindi na tayo dapat nagre-rely doon sa gawa natin sa pamamagitan ng utos ng kautusan. Ano po yun? Yung mga yun tayo mismo yung mag-aalay para sa ating mga kasalanan. Hindi na po yun. At hindi po yun nakakapag-justify sa atin. So, pansinin po natin, hindi ito law per se. No? Madalas kasi pag nababasa yung law, automatic na kaagad yung huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw. Hindi po yun ang tinutukoy dito na works of the law. Yung works of the law, matapos kang makapatay o makagawa ng kasalanan, merong utos para sa iyong penalty na ikaw ay mag-alay ng maghandog ng animal sacrifices. No? At yun, hindi naman po yun nakakapag-aring ganap. No? Hindi ka gagawing perfecto noon at yun yung tinatalakay naman sa aklat ng Hebrews. No? So, yun yung sinasabi ni Pablo kay Pedro. So, hindi tayo aariin sa gawa ng kautusan, kundi aariin tayo sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya, tayo mismo ay ipinanganak na mga Hudyo at hindi mga hintil na makasalanan. At nalalaman natin na ang tao ay hindi aariing ganap sa pamamagitan ng gawa ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. At tayo ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang aariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. So, hindi niya sinasabi hindi sa pamamagitan ng kautusan, kundi sinasabi niya hindi sa pamamagitan ng gawa ng kautusan sapagkat sa pamamagitan ng gawa ng kautusan ay hindi aariing ganap ang sinuman. Ayun ang sinasabi niya. So, ang sinasabi niya rito, yung gawa ng kautusan at hindi yung kautusan. Pero may mga talata sinasabi yung kautusan. Pero kapag binanggit yung kautusan at hindi nabanggit yung gawa ng kautusan, ang tinutukoy rin po doon ay yung gawa ng kautusan for justification. So, sa Romans chapter 3 verse 20, binanggit rin po itong gawa ng kautusan at ganito po ating mababasa. Therefore, no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. Rather, through the law, we become conscious of our sin. Hindi tayo aaring ganap sa pamamagitan ng kautusan, pero alam naman natin yung gawa ng kautusan, pero alam naman natin yung kautusan per se ay nagpapahayag na ng ating mga kasalanan. Sabi doon, huwag kang papatay. Pag ginawa mo yun, nagkakasala tayo. Pero pag nagkasala tayo, iiral yung utos tungkol dun sa dapat mong gawin na ayon sa kautusan. At yun nga yung animal, yung paghahandog para sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan. At yun yung tinututulan ni Apostol Pablo. Hindi na tayo aariing ganap yan. At totoo naman, hindi naman talaga makaaring ganap yun. Yun ay shadow lamang nung tunay na handog, at ang handog ay yung katawan ni Kristo. Sa Romans 3:28, muling binanggit yan. Ang sabi niya, for we maintain that a person is justified by faith apart from the works of the law. So, mag-justify lang tayo sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus. Na si Jesus, siya na nga yung Kristong iniintay, therefore siya yung king, siya rin yung siya yung priest,
siya rin yung prophet, no? Being priest, dapat siya maghandog at inihandog niya na nga yung kanyang sarili. Ito yung gawa ng kautusan na siya na mismo ang gumawa para sa atin at sa pamagitan lang ng ating pananampalataya, tayo po ay maliligtas o ma-justify. So, aariing ganap. So, makita natin, ito po yun. Hindi lang naman po ito sa Galatia binanggit, binanggit rin po ito sa ibang mga kasulatan. Sa verse 17, Galatians chapter 2 verse 17, ganito po ating mabasa. But if in seeking to be justified in Christ, we Jews find ourselves also among the sinners, doesn't that mean that Christ promotes sin? Absolutely not. No, na-justify na tayo ng pananampalataya natin kay Kristo tayo ba ay halubilo pa sa mga sinners? Dapat hindi na. Okay. So, may influensya pa ba tayo ng mga kasalanan? Hindi na. Okay, sa verse 18, ganito po ating mabasa. If I rebuild what I destroyed, then I really would be a lawbreaker. Okay? So, ipinahayag ko na yan na hindi na tayo sakop ng gawa ng kautusan. Kung yan ay ibabalik kong muli, susundin kong muli, nagiging lawbreaker na ako. Okay? If I rebuild what I destroyed, then I really would be a lawbreaker. For through the law, I died to the law, so that I might live for God. Sa pamagitan ng kautusan, namatay ako sa kautusan upang mabuhay ako sa Diyos o kasama ng Diyos. Sa 20, ganito ating mabasa. I have been circumcised or crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. So ito yung tunay na Kristiyano. Ito yung tunay na alagad na si Kristo namatay sa pamamagitan ng crucifixion. Tayo, nung sumalang tayo sa pagbabautismo, na-crucify na tayo, nakasama ni Jesus. Kaya sabi niyan, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. So, nabubuhay na ako, nakasama si Kristo, at si Kristo ay nabubuhay na sa akin. Now, yung buhay na ipinamumuhay ko, nasasalamin si Kristo. May kanta tayo dyan. Let the beauty of Jesus be seen in me. Okay, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So, nabubuhay na ako na sa pamagitan ng pananampalataya ko sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at ibinigay ang kanyang sarili para sa akin. Yun yung kinabubuhay ko. Yun yung sinasampalatayaan ko na. Hindi na ako sakop ng mga utos tungkol sa gawa ng kautusan sapagkat may gumawa na nito sa akin. Na siya mismo ang nagbigay ng kanyang sarili para sa akin. Okay, so verse 21, ganito ating mabasa. I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, ibig sabihin, through the works of the law, Christ died for nothing. Totoo naman yun. Kung yung righteousness, yung pag-aaring ganap, makukuha ko sa pamagitan ng paghahandog ko ng mga animal sacrifices. Kumuha ko kasalanan, naghandog ako ng animal sacrifices, patatawarin yung aking mga kasalanan. Wala nang saysay yung ginawa ni Kristo. Nawawala ng saysay yung paghahandog ni Kristo ng kanyang sarili. Nawawala ng saysay yung kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Si Kristo po mismo yung naghandog ng kanyang sarili
para sa ikapagpapatawad ng aking mga kasalanan. So, yung gawa ng kautusan, yung mga animal sacrifices, ay hindi ko na gagawin sapagat hindi yun nakapag-justify sa akin. At kung ipatuloy kong gagawin, wala nang kabuluhan yung ginawa ni Kristo. Parang binabaliwala mo yung effort ng ating Panginoon Kristo na siya ay nagkatawan tao upang mamatay at sa kanyang kamatayan mapagbayaran ang iyong mga kasalanan. So, ito po yung chapter 2. At dito ay natunghayan natin sa kanyang pagpapatuloy na sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Ipinaliliwanag niya na hindi dapat talaga nalilihis kahit konti yung ebanghelyo sapagat nawawala na ito sa tunay na ebanghelyo. Nalilipat tayo sa tunay na ebanghelyo. Kaya sabi niya, hindi kami sumusuko na mabago o maapektuhan yung katotohanan ng ebanghelyo. Okay, at yun nga yung kanyang sinasabi. At dito ipinaliwanag niya, ang katotohanan ng ebanghelyo, si Kristo ay namatay para sa atin, so hindi na tayo sakop ng gawa ng kautusan. Okay? So, hindi tayo sakop noon. Hindi na tayo nag-a-animal sacrifices sapagat ginawa na ng ating Panginoong Kristo yung sacrifice para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. So, dito po natatapos ang chapter 2 at sa susunod na video ay pupunta na po tayo sa chapter 3 at nabanggit ko na po ito. Nabanggit ni Apostol Pablo na nagsilipat sila sa ibang ebanghelyo. Tungkulin ngayon ni Apostol Pablo na maipahayag ang tunay na ebanghelyo at ito'y tatalakayin niya sa chapter 3. Kung pinanood niyo po ang video ito, aasahan ko po kayo, makakasama ko kayo sa susunod na video na akin pong gagawin. Muli, ako po si Nehemia sa UI. Labis po ako nagpapasalamat sa inyo sa patuloy na pagtatangkilik nyo sa aking YouTube channel. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring nyo na rin po yung bell para sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod pang video na akin pong i-upload. At sana po ay i-like nyo na rin po ito. At kung gusto niyo pong makabahagi sa pangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng kinapal, sana po ay i-share niyo po ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment po kayo sa comment section. At huwag po ninyong kalilimutan na panoorin ito po mga video ito na sa inyong harapan. At kung gusto niyo mag-subscribe, pindutin niyo lang po itong bilog sa akin pong likuran. Muli, ako po si Nehemia sa UI at ako po taos pusong nagpapasalamat sa inyo. To God be the glory.